Ito ang beauty contest na talagang pang out of this world dahil dito hindi importante ang looks and it is better to be smart than to be beautiful. Presenting Miss Gay Kalawakan. Sa beauty contest na ito ng mga bading, may bagong pamantayan. Disqualified daw yung mga magaganda. Ang kanilang hanap kasi, look na out of this world. Para tanghaling Miss Gay Pangkalawakan ng Sampaloc, Maynila. Sa backstage, aligaga ang 16 na kandidata na nagpapatalbugan para sa kakaibang titulo at cash prize na 3,000 pesos. Kung sa ibang beauty pageant, ginagawa ng mga contestant ang lahat para mangibabaw ang kanilang beauty. Sa Miss Gay Pangkalawakan, kinakarir nila ang pagpapapangit. Mapangit ko po, isa papangitin talaga to, hindi maganda. Alam talaga dapat magbuka aswang talaga. Ilang saglit pa, rumampa na ang mga kalahok sa Parade of National Costume. Ang parada, huwela sa mga manunood. May kandidatang parang lasing. Meron ding tila in-advance na ang Halloween. Pero ang agad na umagaw ng pansin, si contestant number 6 na nakamaskara at parang naligo sa kulay pilak na pintura. Tiklop daw agad ang mga nakakasagupan niya. Kinatakutan ang 2 malaking tattoo sa magkabila niyang braso. Idagdag pa ang maskulado niyang pangangatawan. Pero sa kaibuturan daw ng kanyang puso, isa siyang babae. May kasabihan po tayo, aamin pa ang damo sa bakuran nyo kung ang bakuran nyo naman sementado. Wow! Ang ganda niya. Ay, baka na pinagbinabalahura mo na. Bago raw naisipan ni Angelica na mga rera sa ganitong klase ng beauty pageant, pamilyado na siya. Pero nung iwan daw siya ng kanyang asawa at anak nung siya'y nalulong sa droga, itinuon na lang daw niya ang kanyang atensyon sa ganitong mga paligsahan para libangin ang kanyang sarili. Lahat maririnig mo, baklang kabayo, baklang pangit, baklang bato, baklang kuba. Lahat maririnig mo na ang pamimintas nila sa'yo. Ang importante yung ini-enjoy mo yung gabi at saka napapasaya mo yung mga tao. Lumaki raw ang kanyang katawan nung nagkargador siya sa isang water refilling station. At ito raw ang gagamitin niyang sandata ngayon para pangilagan siya ng kanyang mga kakumpetensya. Samantala, panay ang halakhakan ng mga manunood. Pero lalong lumutong ang tawanan nung rumampa na si contestant number 9 na tila pasan-pasan ang buong daigdig. Long-legged, palangiti, at balingkinitan. Ako si Rupa, Kuba Banana na nanggaling sa langit baba sa lupa. Eto, Kuba, Ola Paningit! Sa pambihirang vital statistics daw dadaanin ni Rufa ang labang ito. Bata pa lang daw si Rufa nung aksidenteng nahulog sa hagdan na naging dahilan ng kanyang pagkakuba. Lumaki na to. Dapat nga daw to, papa-opera.
Eh kaso nga lang, hindi na pwede kasi pag pina-operan may edad na ako, kakamatay ko na to. Baka mga saka ayoko na rin. Kung binigay sa akin ng pang may kapal, tama na sa akin to. Dahil sanay na raw siya sa panunukso simula pa nung siya'y bata, parang papuri na lang daw ang dinig niya sa mga panlalait sa kanya. Natural lang sa tao yan eh. Natural lang pagtatawanan siya sa akin. Pagtawa naman nila ako, wala akong pakialam. Hindi na raw mabilang ni Rufa ang mga nasalihan niyang Miss Gay Pangkalawakan mula pa noong 2009. Karamihan daw, siya ang title holder. Mula sa mga premyong natanggap niya, nakabili raw siya ng mga damit sa Divisoria na siya ring ginagamit niya sa pagsali sa mga gay beauty pageant. Yung masali ako ng contest, ito yung gown ko. At paano, meron. Pero si contestant number 8, hindi lang daw kakaibang itsura at pakwela ang panlaban. She's got the looks daw and the brains. Ang 21 anyos at veterana na sa ganitong mga pa-contest. Kung may baktol ka, huwag mo ikahiya. Bagkus, ipagmalaki mo yan dahil pinagpawisan mo yan. Sa 60 gay beauty pageant na kanya raw nasalihan, 4 na po ang naipanalo ni Beyonce. Madalas naman talaga pag kumontes kami, nananalo naman. Nadala lang kami umuwi ng luhaan. Siguro sa talino na rin ganun, sa talent. Sa pagsali raw niya sa Miss Gay Pangkalawakan ng Sampaloc, siguradong may maidadagdag na naman daw sa kanyang mga titulo. Nagtuturo po ako ng sayaw, ng mga pagsak, mga kanta-kanta. Tuloy-tuloy pa rin ang pagpapakwela ng mga bading. Pagpasok naman ni contestant number 12 sa entablado, agaw eksena agad. Kada posing kasi niya, ipinapadyak pa ang kanyang kaliwang paa. Sa biglang tingin, hindi raw sila nagkakalayo ng itsura ng aktres na si Isa Calzado. Ako nga po pala si Michael Gonzalez, also known as Isa Baldado. 8 years old pa lang daw si Iza, palasali na sa mga beauty contest. Pero nung minsan daw umuwi siya galing sa isang laban, nilagnat daw siya ng mataas at nauwi sa polio, dahilan para lumiit ang kanyang kanang paa. Kailangan gawin mo lahat ng makakaya mo. Kasi pag hindi mo binigay, binuhos lahat ng kakayahan mo, hindi mo makukuha yung tagumpay na kinakamit mo o yung tagumpay na kailangan mo makamit. Para naman makatipid sa mga gastos, si Isa raw mismo ang gumagawa ng kanyang mga costume, pati ang pagkumpune sa kanyang nag-iisang pares ng sapatos. Yan, yung sandals ko, niragbihan ko lang siya para makasali ako ng contest ng gabi. Sunod na nagpasiklaban ang mga kalahok sa swimsuit competition. Mas tumindi ang sigawan at tawanan. Inabangan din ang talent portion. May nag-dance interpretation. Meron ding nag-lip sync. Samantala, si Beyonce naman, pagdodrawing ang talent. Ang nabuong larawan, imahe ni Jesucristo. Pero ang talagang pumatok sa mga manonood, yung mga buwis buhay na eksena. Si Angelica mapanganib, tila may dalang peligro. Ang nag-aapoy kasi niyang props, aksidenteng lumipad sa audience.
babae. Pero okay lang, syempre, parte ng show yan, di ba? Wala namang may kasalanan. Nung rumampa na ang mga contestants sa long gown competition, tila biglang nanginig ang gabi dahil sa makukulay at nagkikislapang gowns. Hindi nagtagal, in-announce na ang mga special awards. Nasungkit ni Rufa ang Best in National Costume. Meron ding award para sa Best in Talent. Nung tawagin na ang top 5, pasok sina Beyonce at Rufa. Hanggang sa Q&A o question and answer portion, nagsagupaan ang mga finalist. Kung bibigyan ka ng kabansayan o kalaitan, bukod sa kapamutan, ano yun? Naniniwala po ako na kung ano ang pinigay sa inyo ng Diyos, tanggapin mo ang malabag sa puso. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na maging isang hayop, anong hayop ang Hindi masyado sa question. Ako pinili po, kalabaw. Bakit ko nasabing kalabaw? Kasi sa kalabaw nito ay isip po na pwede natin nasabi na pangkabuhayan. What makes you beautiful? Ang isang kagandahan ng mga kaibigan ay hindi nakikita sa labas ng kalaman. Pagkos nakikita sa ating puso at sa ating isip. Sa tingin ba na dapat kang manalo sa Miss A pangkalawakan at bakit? Unang-una, gusto ko magpasaya ng tao. Pangalawa, gusto ko rin po ng pera. Napasaya ko na sila sa kanilang mga labi. Nagkapera pa ako. Hilangan po, maraming salamat. Number 3. Bakit? Wala lang, magaling siya. Yung huli ata, yung huli. Hindi makakanto panoorin. Nakakalibang lang. Ilang sandali pa, ang pinakahinintay na announcement of winners. Ang copycat ng R&B superstar na si Beyonce Knowles. Ang masaya po. Kasi 16 kami, ang dami rin yun eh. Tapos simalang down to 5. Dun sa down to 5 pa lang, di ko pa, mahirap na mag-expect eh. Dahil iba't iba ang pamantayan natin ng kagandahan, walang makapagsasabi kung ano nga ba o sino ang tunay na maganda. Hindi man kaaya-aya sa iba ang ipinagkaloob sa kanilang itsura. Ang mahalaga, caring-carry nila ang kanilang mga sarili.